life. Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you, Lord, for reminding us that you are kind, you are good, you are merciful, you are loving, and thank you, Lord, in our time wherein your Son Jesus died at the cross, it is not us that can afford, and by following the law, following the commandments, that will be accepted in your sight. But in our time wherein we are living is only your Son is the access. The blood, the complete work of your Son, that He died, buried, and rose again. And this is your kindness toward us. And this is your mercy. And this is your grace and love toward us. Because once we are a sinner, but now we are saint, we are saved, we are seated far above heaven. Thank you, Lord, for that. And that is the act, your act, Lord, a just act, a grace toward us. Nga kami, Panginoon, na nakatamo ng eternal life, nakapamana ng isang bagay na hindi na karapat-dapat, but the grace of God give it to us. Salamat, Panginoon, sa lahat na binigay niyo po. Guide me as I preach your word in Jesus' name. Amen. Salamat. Kayo po'y magsiupo na. And the verse says in Titus 3:7 that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So, in this verse, we will discuss the part 4 of justification or doctrine of justification. So, we already made up introduction, part 1. May introduction tayo doon. What about justification? And part 2 is we survey the definition, then again the dispensational view of justification. Then we touch also the importance of two aspects, the taking away of sins and the imputing of righteousness. Now, in part 4, we will park doon sa imputation. Kasi nung nakaraan ay hindi natin bigyan ng pinakamalalim na deep, yung deep nito, yung deepness, yung lalim ng katotohanan para lalo pa tayong lalago sa spiritual, ay laliman natin ang mga bagay na dapat nating malaman. At in times of trouble and problem, pain, may mga sakit na maramdaman natin, when we remember this abundance or very gracious or blessed truth, ito ang makapag-comfort sa atin, mga kapatid, sa ating buhay. No? So, as what I have said, one of the best teacher that I know is repetition. Okay? So, let's repeat the matter. Amen? Nagsawa po kayo sa isang pagkain ng kanin, bro? Wala, di ba? Jowash nga, paborito niya pagkain, kanin eh. So, sabihin doon, hindi tayo magsawa sa pag-review dito. Amen? So, let's review. Ano nga yung ating first part? Yung definition. Under siya sa principle. Wala pa tayo sa practice. Nandito pa tayo sa principle. Hanggang part 4 tayo sa principle. Dahil nadaanan natin yung definition. In addition to that definition is justification can be breakdown into a simple statement, just if I've never sinned. There's a song stated na, just if I have never sinned, just if I was always clean, just if I have never wandered so far from home, Jesus came down in a way. Nakalimutan ko. He gives you mercies every day, and now I'm living my life justified. So in that statement, it's not an easy statement na mailagay sa atin as posisyon natin na para tayo sa harapan ng Diyos ay hindi nagkasala. Hindi yun easy. Dahil that would make God something not a just God. Bakit? Ganun-ganun na lang. Wala kang additional evidence of what you have stated. Hindi pwede na bibigyan mo isang tao ng salita tapos at the back of the stage or at the back of the word of that, walang malalim na dahilanan. Magiging shallow po ang iyong salita na yon. Amen? It was God who made His Son sin to be sin for us.
That's why hindi pwede maging just tayo in the sight of God without payment. So kaya nang sinabi ko sa inyo, a payment must be made. So who is the payment? A just God also is the payment. He made himself of no reputation because he is just, he's equal with God. Sabi ng Bible, and this is the mind of Christ when he took upon him the form of a servant, and became the likeness of man. And sabi nga ng Bible, and he became obedient unto death, even the death of the cross. Kasi kung illustrate natin, ito yung tao, madumi, ito yung Diyos, malinis. So ang sabihin doon, paano maging just po ang tao sa harapan ng Diyos na itang tao na hindi malinis? So, hindi pwede na sabihin na parang hindi nagkasala, parang hindi siya naging madumi. Hindi pwede yon. It's not a magic, but it's someone who sacrificed on our behalf. Gaya ng sabi ng Bible, sa Romans chapter 5 verse 8, God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, ang just na Panginoon, ang walang kasalanan na Panginoon, ang tao na madumi, ay siya ang pumalit dito. Kaya nagiging sa harapan ng Diyos Ama, nagiging walang makasalanan ka dahil merong pumalit sa atin. Amen? Yun po ang definition, background on that, just if I've never sinned. And another additional review to that is definition of justification is declared righteous. Na ideklara na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, wala ka nang dapat alalahanin na bakit mapunta ka ng langit at ikaw ay heavenly citizen, a child of God, not anymore a child of the devil because of that imputed righteousness, kaya na-declared ka na righteous. And next to that, letter B, sa principle is in view of dispensation. In the Old Testament, the justification is based on works as per Romans 2:13. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So sino po ang justified yan? The doers of the law. So siya po ang justified in the Old Testament, not only the hearers of the law. So makita nyo po, in the New Testament naman, that the justification is based by grace, by the blood of Christ, and by faith. Yun yung essentials na pinag-usapan natin nung nakaraang Wednesday, the three essential of justification in the New Testament. First is the grace of God. Romans 3:24, Jaire, being justified freely by His grace through the redemption that is, Jaire, in Christ Jesus. So, bilis ang mind mo, Jaire, no? Yun ang sabi ng verse na yan, na grace of God lang ang nakapag-justify sa atin sa panahon natin ngayon. Ang Titus 3:7 ay very clear po yung ating binasa kanina sa Titus 3, verse number 7. Anong sabi? Okay, Titus chapter 3, verse number 7. Ano sabi ng Bible? That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. So, ang possessive or ang pronoun na His, hindi po sa atin na grace yan. Grace ng Panginoon. Amen? Sino po yan? Yun po ang base sa Titus 2:11, that for the grace of God that bringeth salvation. Kaya tayo po ay naligtas dahil yung grace of God ay nag-justify sa atin. Amen? By His grace. And tayo po ay nabigyan ng posisyon ng tagapagmana pagsabing according kasi is in one chord. Ang salitang according is one chord. Kasi ang salitang ugat niyan is cord, tali. So sa isa lang kaisipan na plano ng Diyos patungkol sa buhay na walang hanggan. Saan ito na-base ang buhay na walang hanggan? Sa pangako ng Diyos, Titus 1:2. Sino sa inyo ang pamilyar na verse na yon? In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. So, very connected niya, very clear po yan sa Titus. Na clear po yan, naka-connect po yan. Grace, eternal life, justification. So, that is the first essential. Makita natin na napasa atin yung posisyon na justified tayo dahil tayo po ay
may natanggap na grace ng Panginoon. Okay? Next, mga kapatid. Okay, next is, ano ang nakapag-justify sa atin? Ang essential, number 2, the blood of Christ. Romans chapter 5 verse 9. Anong sabi ng Romans 5 verse 9? Romans 5 verse 9, basahin natin lahat. Ready? Basa. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. O, kayong puot ng Diyos na ikaw dapat magbayad doon mismo sa kapahamakan ng impyerno, kawalang hanggang kapahamakan ay hindi na mangyari sa ating kaluluwa dahil tayo po, ang puot ng Diyos ay nasa anak niya dahil namatay ang anak niya. Amen? Dahil dito ay tanggap natin yung justification na yan, una, dahil sa biyaya at doon sa kanyang base sa kanyang dugo. Amen? Ang tao na mangaral ng kaligtasan sa kaluluwa, pagkay hindi ma-mention yung ginawa ng Panginoon na nagdanak ng dugo, ang tawag doon ay bloodless gospel. Marami na ngayong bloodless gospel. Unahin mo na Romans 3:23. Ayan. 1 to 3, masave ka. Punta ka na ng langit agad. Number 1, Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ngayon, makasalanan ka. Aangkin ka ba? Ang tao tatango din. Oo, sino bang hindi? Pangalawa, para ikaw ay maligtas. Ang regalo ng Diyos. Doon mo na kayo, Romans 6:23 mo na. For the wages of sin is death, but by the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Walang blood doon na. Walang problema nga. Ang sabihin doon, nandun naman talaga kung i-explain mo. Pero yung verse talaga na may blood, hindi naman mention kasi nagmamadali na nga eh. 1, 2, 3 na nga, repeat after na nga ang goal eh. Pagkatapos na sa Romans 6:23, punta na ako sa Romans 10:13 agad. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Gusto ko pumunta ng langit? At so ang sabihin na naranasan ko yon. Yung 3 verse lang, pinatanggap ko na. Tapos na ang laban. So ang sabihin doon, bloodless gospel. Hindi mo na ibigay talaga. Akala natin ang kaligtasan ay talagang magic. No? At sabihin mo, pagkay gawin ko to, 1, 2, 3, repeat after mo, masave na talaga tong tao na to. Kahit lasing pa. So ang sabihin doon, marami na ngayong nagsikalat na mga nag-witness. Ang nagiging nakakalungkot ay hindi talaga nila makuha-kuha, maarok kung ano talaga ang grace. No? At akala nila ang grace ay yung Romans 10:13, whosoever shall call, ay yung calling ay part sa grace. Hindi po. No? Kasi pagkay grace, walang bayad. Pagkay respondan mo or you respond it by work, hindi na grace yun. Amen? You respond it by faith. Amen? Just receive Christ by faith. By reckoning, by trusting na wala ka nang gagawing iba and believing it. So, there's no such thing as hindi mo ginamit ang receiving. Ginamit mo pa rin. Tinanggap mo siya sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Hindi sa pamamagitan ng nguso, kundi sa pamamagitan ng puso. Amen? Yun ang totoo talaga. Nirekon mo lang at pwede mong tanungin. Pagkay mangaral ka, pwede mong tanungin. Kaya nang ako'y pumunta sa San Mateo. Sabi ko kay taxi driver, ikaw ba'y nakaranas na ng isang tao na sumakay sa taxi mo at tinanong ka pagmamatay, saan ka patungo? Langit ba, impyerno? Medyo parang wala pa. Parang ganon. Parang wala pa daw. Kasi ngayon, sagutin mo tanong ko. Sabi ko, hindi ko sa alam. Hindi niya alam. So, ang nangyari, nilatag ko yung gospel. Paano niya malaman? At nilagay ko yung lahat ng mga pwede kong malatag na pwede niyang makuha agad. Nilatag ko sa kanya yung sistema ng pagtuturo ng mathematics na 1 plus 1. Very simple yun. Minsan ginagamit ko yun na illustration at saka driving. Sabi ko sa kanya, ang 1 plus 1 mo nung bata ka pa at 1 plus 1 ngayon, nagbabago po ba? Sabi niya, hindi naman. Kasi kung nagbago yon, hindi mo ako masuklian ng maayos pagbibigyan kita ng pera mamaya. Ganon ang kaligtasan ng kaluluwa. Nung namatay si Jesus,
na libing na buhay namang muli, biyaya yon, walang bayad. Pagbaguhin ng tao yon, parang ganun ang nangyari. Ang 1 plus 1 mo na equals 2 nung grade 1, ngayon na nag-driver taxi ka na, ginawa mo ng 11. Pinagtabi mo yung 1, 11. Mali po. Amen? Ang ibig sabihin, ganun ang panahon natin ngayon. Amen? Biyaya at wala pong ikaw i-contribute na gawa. Amen? Ikaw ay napawalang sala, hindi dahil ikaw ay mabait, may relihiyon, o anong ginawa mo, o anong kaya mong gawin, bagkos na nampalataya at nanalig ka lang, tumanggap ka noon sa mensahe na yon. Amen? At narekon mo, nalaman mo, yun lang pala ang ako'y naligtas at ako ngayon ay sigurado na. Kaya nung tinanong ko siya, 1 plus 1, sabi niya, equals 2. Pagka kayo mag-drive, i-check muna yung clutch, i-neutral mo muna, bago mo ipasok, hindi yan kakain at kakagat doon sa gear kung hindi mo i-clutch. Unang clutch po ay pirmira. Di ba? Tapos segunda, then tresira, then kwarta. Hindi ka din maka-change or maka-brake kung hindi mo pindutin ang brake. Ganon. So ang tao doon, kung yan ay binago na sistema sa hindi ko na automatic, ay talaga marami nababangga na tao kung sagang hindi talaga nakikinig. Di ba, Joy? No? Maraming nababangga. So, ang point dito, ganon ang kaligtasan, sabi ko sa kanya. Pagbibigay lang ng mensahe, i-explain mo lang ng maayos kung ano ang sabi ng Diyos, ano ang plano ng Diyos, biyaya ang kaligtasan sa panahon natin ngayon, at hindi po sa gawa, hindi dahil sa ikaw ay may kayang gagawin or may inaniban na relihiyon. Hindi po. Kundi magtanggap ka lang sa mensahe nga anak ng Diyos na matay, nilibing, nabuhay namang muli at ang kasapatan nito ay nalugod ang Diyos Ama sa langit. Ayon sa Biblia, Isaiah 53, siya ay nalugod at nasatisfy ang kanyang hustisya at lahat na nampalataya doon sa anak ay maging deklara na matuwid sa harapan niya. Anak niya, banal, santo, ligtas, nakaupo sa kanang trono ng kanyang anak, doon sa seated far above heaven, seated with Christ, ay tagalangit na, napatawad na, maraming mga hindi mo mabilang ang blessing doon sa mga Pauline epistles, ang sobrang dami, libo-libo, or hindi ko na mabilang, pero it boils down sa grace of God, it boils down sa blood of Christ. Then, pangatlong essential, faith. Amen? Sa panahon natin ngayon, napawalang sala tayo dahil tayo ay nanampalataya laang. Amen? Romans 3 verse 8, anong sabi ng Bible? Romans 3 verse 28 pala. Sabi ng Bible, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Sabihin, kanina sa Romans 3:24, Romans 2, ngayon? Yung doers of the law. Ngayon naman, without the deeds of the law. Amen? So, very clear of that. Kanina, may doers of the law sa Old Testament. Ngayon is without the deeds of the law. No? So, yun po, faith is the response of the offer of God ng grace. No? Verse number 30, seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and the uncircumcision through faith. And Romans 4 verse 5, ano ang response mo doon sa grace? To him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. No? Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, klarong-klaro. Hindi nababago yan sa panahon natin ngayon. Amen? But it will end. Kailan ma-end yung system or plan of God na grace? Kailan? When Christ will come. And the plan of God for the nation of Israel, Jacob's trouble will commence. The 70th week of Daniel, 7 years po yon. Doon, hindi na po pure grace or free grace. Wala na po. You will endure to the end, and the same, you will be saved. Sabi ng Bible, faith without work is dead. Very applicable during the tribulational period. Amen? Kasi kung ikaw nanampalataya sa Diyos, pero ikaw ay nagpatatakman lang, dahil gutom ka na, hindi mo na maitiis ang pang-7 taon or munti ka nang ma-end yung taon na yon, pero nagpatatak ka pa rin, ayaw mong mamatay sa gutom, then hindi ka na mapasa Panginoon. Doon ka na sa beasts.
the mark of the beast, the 666. Ay napasayo na ang marka, hindi ka na sa Diyos. Hindi na yung silyo ng Diyos. Silyo ng Diablo na yon. Amen? Kaya sa Diablo ka na. Kaya kung sinong maiwan dito, tago kayo dito sa lugar na ito. May padlak ako daan. Tapos may tanim ako na saluyot. May ano pa. Brad, kung magkuhan ka doon sa grass bed, wag mong tanggalin yung saluyot. Ano na yun? Request. Yung talbos. Kaya baka mag-rapture, may makain yung maiwan. Hindi, joke. So, ang point dito, ang mga, seryoso tayo, no? Ang mga tao na mga mahal sa buhay natin, sana ipanawagan nila na, sana kayo ay tumanggap sa mensahe ng biyaya at maligtas din ang inyong kaluluwa sa pamamagitan lamang sa pagtanggap dun sa mensahe na namatay ang Panginoong Hesus na libing na buhay na muli at kasapatan nito ang nakapagpawalang sala sa atin, hindi dahil kung anong ginawa natin, kundi nag-recon lang tayo sa ating heart and mind na totoo ang sabi ng Biblia. Hindi po nagsisinungaling ang Bible. Kung ano ang sabi ng Bible, totoo po ito. Galatians 2 verse number 16. Galatians 2 verse number 16. Sabi ng Bible, mabatid, Galatians 2 verse number 16, mabatid, is, basahin natin lahat. Ready, go. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. So in that verse, ay very clear, mabatid, na faith in Jesus Christ. No? At makita, mayroon ding dalawang faith na na-mention dyan. Faith of Christ and the faith in. So what made us being justified? Very important po yung faith of Jesus Christ. Kasi kung wala yung faith of Jesus Christ, hindi po ma-produce ang righteousness of God base sa Romans 1 verse number 17. Ano yung Romans 1:16? For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Niwala lang. Ano ang laman ng gospel of Christ? Verse 17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. So ang sabihin mo din, ang faith of Jesus Christ produce righteousness of God. Why we are justified? Kasi naniwala lang tayo doon. Amen? We have faith in Christ. And the faith of Christ made a way na tayo ay ma-justified. So, kahit pa man mated, naniwala tayo sa Panginoon sa Old Testament, kung hindi naman namatay ang Diyos Anak, the Lamb of God, ang Kordero ng Diyos, ang mangyayari sa atin, hindi pa rin tayo tanggapin sa Diyos, mabatid. Kasi kung magkasala tayo at wala tayong naging alay at namatay tayo, wala tayong nai-offer, naabutan tayo na wala talaga, parang si Achan, namatay siya at wala talaga curse ang ginawa niya, wala siyang repentant heart or any person in the Old Testament. Maraming namatay diretso sa impyerno, nilibing pa nga, ay kinain pa nga sila sa lupa eh. Bumuka ang lupa, kinuha sila kasi sinamba nila yung mga Diyos-Diyosan, inikutan nila, nagsayaw-sayaw sila doon. Ganon naman talaga pag kay sumasamba ng hindi tunay na Diyos. Maghubad, mag-inom, sayaw-sayaw, iba-iba ang Diyos ang sinasamba, hindi yung Kristo. Amen? At totoo. Kaya, mabatid, salamat na lang tayo. Nasa bagong tipan, meron tayong blessing. Amen? Isa tayo sa mga na nakakuha ng blessing, yung justification by faith. Okay? So, doon tayo sa number C. Number C naman. Letter C. A, yun yung definition. B, yun yung dispensational view. C ay aspeto, o two aspect. Number 1, forgiveness. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ano ang reference verse niyan sa Ephesians? Ephesians 1:7. Anong sabi ng Ephesians 1:7? In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So, based pa rin sa grace ng Diyos. Based pa rin sa blood ng Diyos. Amen? Ng Panginoon. Amen? Kaya, nagkaroon tayo ng forgiveness dahil hindi ka mapawalang sala, hindi ka ma-justified kung meron ka pang kasalanan at remission, taking away
of believers. Nung tayo ay nanampalataya, na-apply sa atin ang forgiveness. Romans 2:13. Saan napunta? Not Romans, Colossians 2:13 and 14. Saan napunta ang kasalanan natin? Romans 2:13 and 14. Ano sabi? And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. So, ang ibig sabihin pala, meron tayong nagawang kasalanan kahapon. Meron po ba? Ako'y meron din. Hindi ko alam sa inyo. Of course, tao tayo. Amen? Nasa laman, nasa lupa, marami pang talagang humihila sa atin. Pero, ang kagandahan package ng Diyos nung nanimpalataya tayo. Nung sa tayo po ay nanampalataya, kahapon, ngayon, at bukas, forgiven na. Amen? But hindi yan lisensya na pwede ka nang magpariwara, magpakalunang doon sa kasalanan. Kasi sabi ng Romans 6:1, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So ang reckoning natin, bakit tayo ay magpakasala na lang? Keso ligtas na tayo ay magpakasala na lang? Hindi po. Hindi yan lisensya. Amen? Ang sa atin, kapatid, ay tayo ay mamuhay na hindi na tayo dapat ang nagmay-ari sa ating buhay. Because someone owned us. No? Someone owned us. Yun ang result ng doctrine of mystery. When the Holy Spirit dwelt in us, we are not of our own. So verse 14, anong sabi ng Bible? Nung tayo ay tinanggalan ng mga madumi, paano? Paano tinanggal? Blotting out the handwriting of ordinances that once against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. So, removal, sins. So, there must be a removal of sins that be done before all believers will be applied to us. So, tinanggal muna. Removal of all those things that are against us. Then, para tayo mabutin ay ma-apply yung forgiveness. God cannot grace until of all His demand will be satisfied. So, ang demand ng Diyos na may mamatay, at mayroon nga ang anak niya ang willing na mamatay at siya namang nagpunta sa cross, biyaya ng Diyos na nalugod siya. Kaya ang grace ay nandyan na offer. God cannot violate His own person. So ang kanyang pagkatao, pagka-person, bilang Diyos at banal, hindi niya ma-violate na iyang i-magic lang kasalanan. Someone must stand on our behalf. And sino yon? Si Kristo, na-mention yung cross. Pag kayo ma-mention ang cross mo, maraming beses na ma-mention ang cross. Hindi yan cross na, yung cross, pag ganon, the signing of the cross. Hindi yon. Message po yan ng cross. Na namatay ang anak niya, na libing na buhay namang muli. The redemptive, complete work, satisfactory work of Christ. Tingnan niyo po, 1 Corinthians 1:21. Pag cross ang pag-usapan, sabi ng Bible, the foolishness of preaching to save them that believe. And ano sabi niya? Sabi ng Bible, na-mention ba yung cross dyan? For after that, the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, for it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Verse 18 pala. Yan, hinanap ko yung cross. Anong sabi ng verse 1 Corinthians 1:18? For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, are you saved? Then the cross to you, it is the power of God. Hindi yung cross na, power pala ang cross, pastor. Bibili nga akong cross bukas. Anong tawag nun? Yung, necklace, that's my cross. Powerful pala ang cross. No, ang cross sa Bible ay mensahe. Amen? Hindi yung ilagay dito ang necklace. No, ang mensahe nga namatay ang anak ng Diyos, banal na Diyos namatay, nalibing, nabuhay namang muli. At ito yung sabi ng verse number 17. Look at, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Ano yung gospel? The good news. Not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Okay niyo po? Pag cross, pag-usapan, kay Kristo yun, yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng muli. Yung kumpletong gawa ng Panginoon. Kaya back to our aspect
the two aspect of justification, forgiveness, and taking away of sins or remission. Number 2, mga kapatid, is dito tayo magtapos at mag-focus for about 30 minutes. Is the principle, under pa tayo ng aspect number 2, the imputation of the righteousness of Jesus Christ. Hindi yung amputate, kundi imputate. No? So, pag sinabing amputate, tanggalin. Pag sinabing imputate, is ilagay. Kuha niyo mga term, no? Okay, put man na. Put. Means tanggal, no? Wala. Kasi atheist, or another term, atheist. It means walang Diyos. Pag sinabing anarchy, walang rule, walang kahit anong gagawin na lang, walang batas, anarchy. Kaya nga may martial law, bro, kasi may anarchy during the time of martial law. Walang batas, walang sinasanto. Kaya may ruler. Diba, Joy? Pag sinabing, Boy, kunin mo nga yung palo. Ayon. So yung mga walang hindi sumusunod, pag may rule na, ay medyo tahimik na sila. Amen? So, anarchy. Kaya there is law. Kaya sa atin, mga kapatid, there is imputation. So, pag nasa loob yun, another word of imputation of righteousness. Ngayon, bago natin i-focus yan, tingnan mo natin yung, review natin yung ansis. Yan. Ang Panginoong Hesus ay napasa atin yung kaniyang katwiran, lalo na sinabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:21. Basahin nga natin. 2 Corinthians 5:21. Ready, go. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ano ngayon, Jere? Ano ngayong verse na yon? 2 Corinthians 5:21. Paki-recite nga. Bigyan mo ng kuwan. Kaya Joas. Kinig Jere kasi ikaw yung anong sabi ng 2 Corinthians 5:21, Jere? For He hath made, lakas. For He hath made Him to be sin for us, who know no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Yan. So ready ka kasi marami kang verse, no? Memorize dapat lahat 'yon. No? So our goal na tayo ay magamit ng Diyos as early as possible, and that from a child thou was known the Holy Scripture, which are able to make thee wise, Kuya Joboy, unto salvation through faith that is in Christ Jesus. Amen? Palitan mo yung battery mo. Medyo lubat na yan, bro. May battery dyan. Sa gilid. Ay, yung isa na lang. Ito na lang, bro. Ito na lang. Patayin mo yan. Ito. I-off mo yan. Ito na lang ipalit mo. So, ano ang napasa atin? Yung righteousness ng Panginoon. Sino yung righteousness ng Panginoon? Ang kaniyang anak. Ayan. He hath made him. God the Father made His Son to be sin for us. Noong siya'y naging kasalanan natin, anong nangyari? Tayo ay nagiging matuwid, no, in Christ, no, that we might be made the righteousness of God in Him. So, the imputed righteousness ay yung righteousness ng Panginoon, yung anak niya, and our guilt is credited to Jesus Christ on the cross. No? At tayo po ay napasa kanya ang kasalanan. So, kaya pag-usapan natin yung imputation. A little bit of a preview and conclusion of this message of justification part 4. Okay? So, number 1. Makita natin number 1, the 3 different imputation. Number 1, ipakikuha nga sis. Number 1 is imputation of Adam's sin to all mankind. So, ang kasalanan ni Adan na ipasa sa buong mga tao. No? Look at Romans 5, verse number 12 to 21. Okay, nandiyan na po kayo? Okay, basahin at pakibasa po. Simulan niyo po verse 1. Hahabol lang po ako. Led by Brother Jaire. Brother Joboy. Kayong dalawa. Ready? Romans 5. Simulan ng verse 12 hanggang 21. Ready? Basa.
laws in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. But not as the offense, so also the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one many made righteous. Moreover, the law entered that offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. So two things, the negative and positive. The negative here is Adam, sin, death, ano pa? Disobedience, ano pa? Ang mga words dyan sa negative word. Condemnation, ano pa? Makita ng offense. I'm looking at in verse 12, no? Offense. Makita natin yung term na tapos na condemnation, disobedience, tapos na rin law, offense, then next naman inulit niya sin. So paulit-ulit yung apat na salita na negative in sense, no, in the usage. Kasalanan, no, yung kamatayan, yung hindi pagsunod, ano pa, yung condemnation. Saan nakakonect? Kay Adan. No? Bakit ang tao ay maparusahan at mapahamak? Dahil kay Adan. Nagsimula doon sa verse 12 na isang tao ay nagkasala, sumasok sa sanlibutan ng kasalanan at naipasa sa atin at tinawag tayong makasalanan. At makita natin, Oded, na dahil sa kadahilanan na yon, tayo po ay helpless. Ano bang Tagalog na helpless? Talagang makita mo talagang kaawa-awa ang sitwasyon natin. Malubha. Tama bang Tagalog? Malubha. Mga ganun. Ang lalim na ba na hindi grabe na o sa term pa may graveness or something like malalim na problema. No? Malalim na problema. Kayo po ba hindi nakaranas ng ganito? Ako'y nakaranas. At ako'y mismo nagtatanong, pag kayo mamatay ako, sigurado ba ako? Kasi yung Madre dati, sabi niya, lahat ng mag-rekoleksyon, isulat sa yelupad ang inyong kasalanan. Sinulat ko, nag-away ako ng aking kapatid, nagsinungaling ako, tumingin ako, mali ang iniisip ko, nagnakaw ako. Ang dami, yelupad yon. Ginawa ko ang pangalan ng Panginoong Hesus na hindi maganda, yung cursing His name, Jesus Maria Josep. Pag kayo ganang Jesus Maria Josep, lalo na kung Jesus, wag yun kasi yung sus, di ba pinaka-small yun, pero ang sa totoo yun, Jesus Maria Josep. Yan yun Trinity. No? Pag Katoliko ng mga cursing, hey, sus ko. Mga ganon. Huwag nung gamitin ng ganon, amen? Or ano pang mga buisit or loko. Huwag na sa mga ganon, masakit na mga salita. Huwag nung i-practice na ganon. Huwag niyo i-practice na ganon, no? Hindi maganda, no? Pakinggan sa patay nga. So, lahat na, nilista ko na. Tapos na. Mother, tapos na mother. Mother ang tawag mother punta ka doon sa altar. Tiningnan niya yung yellow pad ko. Medyo isa lang. Sige, 10 ama namin, 10 Aba Maria. Abi Maria pala. Aba Maria.
So 10, punta ka doon. So baba na ako. Pagbaba ko doon sa gathering ng mga tapos na, sino na ngayon ang okay na? Sa kami na po, mother. Ayan. Pwede na kayong mamatay, pupunta ng langit. Kasi malinis na kayo. Sabi niya, grabe. Sa isip ko, paano kung uwi ako, makipag-away uli ako sa kapatid ko? Ganon din ang gagawin ko. Confess na naman. So doon ako nag-isip ng kalubhaan ng aking sitwasyon. Malubha pa lang ganitong sitwasyon. Nag-recollection na kami. Talagang ginawan pa kami ng malaking problema sa isip. Kasi yung madre, nagtuturo siya ng kaligtasan ay gawa. Oo. Kaya naisip ko, paano kaya to? Diyos na nakakaalam sa lahat sa isip ko. Bahala na to. So, hindi ko alam kung langit ako. Di ba, Dario? Kasi pag uwi ko, magkasala din ako eh. Balik na naman ako sa kay Maria at saka magganon-ganon din ako. Wala din. Nung time na nalaman ko ang Biblia, dito na pala. Ang kalubhaan ng sitwasyon natin, may solusyon. Amen? Ano nga yung negative side? Yung kamatayan, yung hindi pagsunod, yung condemnation, yung offense, ano pa? Madami. Pero ang kaibahan naman sa positive side, may Panginoong Hesus. Amen? Ang biyaya ng Diyos, ang regalo ng Diyos, ano pa? Yung nag-abound, ano pa? Yung libre, free gift, at nagkaroon ng kapatawalan ng kasalanan, justification, at ano pa? Nagkaroon ng life, ano pa? Nagkaroon ng pagkakaisa diyan kay Kristo, at ano pa? Nandyan sa verse number 19. At nagiging matuwid. Amen? Dahil sa pagsunod ng isa nga si Kristo, lahat ay nagiging matuwid. Amen? So, negative yung isa, si Adan, ang si Kristo ang nagiging positive. Amen? Siya ang sumagot sa lahat. At nagiging, moreover, the law entered, verse 20, that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. So, ang ibig sabihin mo, Ted, ganito yon. Ito, illustrate ko sa inyo, illustrate ko sa inyo para makuha nyo. So, ang kasalanan ay nahalintulad sa itim. Amen? Sa itim na maitim talaga ang kasalanan. Kaya huwag kayong gagawa, no? As much as possible. No? There must be a struggle. Put on the whole armor of God. No? So, ganun ang nagiging sitwasyon natin sa ating buhay. So, ito yung cross. This is the start. Start ng buhay. Dati, noted, wala tayong grace. Ang grace, ito na-apply yung grace. Yan. Ang blue, yun yung rapture. Noted, no? Yung rapture. Ito yung blue. Okay. Yan, yung blue. Yung rapture, no? So, ang sabihin doon, hindi ibig sabihin na ligtas ka, ay hindi ka na magkasala. Kasi nasa laman ka pa. Pero ang grace ay parang red na naka-rain. Ano yung rain? Salitang rain mo din. Sino po ang nakakuha ng king? Ang king, nasa ibabaw o nasa baba? Nasa ibabaw. So, nasa salitang rain yan. Rain. Rain na. Rain. Ang rain is nasa ibabaw yan. Hindi yan pwede sa ilalim. Nandun na sa pinaka-taas-taasan na dapat nasa prominent place po ang hari or nag-rain siya. So, ang sabihin doon, sa isang araw na ikaw ay nagkasala, ay hindi po umaapaw ang kasalanan mo. Sa grace. Ano ang pula? Grace. So, kahit pamana ang kasalanan ay parang balud. Balud, Bisaya yun no, Tagalog ng wave. Alon. Yun. Parang alon na pataas pababa. Isang araw, sa mag-isip ni Joy, naging spiritual. Ano naman? Spiritual. Sama naman, spiritual. Pero natabunan siya ng grace. Where sin abound, grace did much. Ang sabihin nun, kasi nag-grace siya, ang tawag doon, much more abound. No? Much pa siya. Hindi siya kayang magsabi nga, hindi ka ligtas dahil nagkasala ka. No, grace did much more abound. Amen? Hindi nag-abound na makasalanan ka. Nag-abound yung kapatawaran. Kaya kahit sobrang daming dumi, mas marami pang tubig na pwedeng ilinis.
Amen. Pero hindi lisensya. Hindi lisensya ang pag ano na bigay ng blessing. Blessing yan eh. Pero hindi yan lisensya na magpakasama ka na lang, ayaw mong gawa ng mabuti. Hindi yan lisensya, pero yan ang appreciation mo na sambahin mo ang Diyos, pasalamatan mo ng Diyos. Amen? Pag may problema ka, maalala mo, grabe palang problema ko, no? Kunti lang to, pero ang problema ko ng kasalanan, sulbad na. Di ba? Ma-comfort ka. Mabigyan ka ng comfort sa mind at saka sa heart. Na bisan may pain ka sa tiyan, may pain ka sa mind, may pain ka sa lahat ng klaseng pain mo sa body. Body lang yan. Ang kasalanan na punong-puno, pinunan ng Diyos pa. Amen? Pinakaibabaw pa yung biyaya niya. So, kung ano pang pagkukulang na yan. So, kasalanan ni Adan ay napasa sa buong sanlibutan, pero inimpute ng Diyos, God imputes to us what actually belonged to us in the first place. So, ang sabihin doon, yan talaga ay kasalanan natin yan at naibigay lang sa atin nung tayo isinilang sa mundong ibabaw, do inosente pa, pero there come a time na tayo po ay nagiging alam na natin ang mga bagay na hindi na dapat gawin. Kaya makita natin, mga na yung imputation of sin of Adam to us, mga ay dapat natin malaman sa Romans 5 verse 12 na binasa natin ay verse 12 na ang kamatayan napasa sa buong sanlibutan, kaya ang kamatayan ay parte ng atin na ipamana. Part yan, parang napamana tayo ng isang utang na nasa atin, no? Death is the part of our spiritual heritage from Adam. Death has been reckoned to our account. Adam's sins was not his alone, but it was placed on every person's account. So makita natin, mga kapatid, na ang Diyos na mismo ang nagsabi sa Biblia that death passed upon all men. So siya ang nagsabi nun sa salita niya, Romans 5 verse 12. Number 2. Okay, number 2, imputation. Anong yung number 1? Ang kasalanan ni Adan na ipasa sa atin, pero hindi po yan hadlang dahil napatawad tayo kasi ang grace did much more abound. Number 2, anong klaseng imputation na ating pag-aralan? Number 2 is imputation of the world's sins to Jesus Christ. Okay? Naipamahagi, naibigay ang kasalanan na yon, ang kadumihan na ipasa doon kay Kristo. So itong itim na ito, nagaling kay Adan. Ito yung si Adan na itim. Ayan. Napasa niya sa mga tao. Then, ang Panginoon din ang nagsabi niyan, that death pass upon all men. At number 2, yung kasalanan ng buong mundo. Ito yon, yung mga tao na makasalanan, na ipasa din kay Kristo. So, kung lagyan natin ng numbering, mga kapatid, number 1, naling kay Adan, number 2, then number 2, mula dito papunta kay Kristo. So, lahat ng kasalanan sa buong mundo ay napa kay Kristo, no? Sabi ng Romans 2 Corinthians 5:21 na ni-recite ni Jerry kanina, God the Father made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him, no? So next mo is 1 Peter 2:24. Anong verse diyan? 1 Peter chapter 2 verse number 24. Anong sabi ng 1 Peter 2:24? Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So ang ating kasalanan nasa pa kay Kristo, no, sa dinalat, nabayubay sa cross, bear is in his own body, no, in the 3 areas ng kanyang pagkasya, nasa kanya ang kasalanan. Nasa kanya ang kasalanan sa kanyang katawan, nasa kanya ang kasalanan sa kanyang espiritu, nasa kanya ang kasalanan ng kanyang kaluluwa. Sabihin, sa kanyang pagkasya mismo, dinala niya. No? Kaya nga nakaranas din siya spiritual death, kaya sumigaw siya, Panginoong Ama, bakit mo ako pinabayaan? No? That is a spiritual suffering na ipalayo ang sarili ng Diyos Ama. Hiniwalay niya ang sarili niya dahil ang kanyang anak madumi. Spiritual separation. Ano nga yung meaning spiritual death? Spiritual separation. Ano yung physical punishment? Nabayubay sa cross, napako sa cross,
Nadanak ang dugo, binugbog, pinako. Ano naman ang kanyang punishment sa kaluluwa? Idinaan sa apoy. Pero hindi siya naiwan doon. So lahat ng area nagsuffer sa kanya. Bakit maraming tao nagsabi, grabe naman, maling doktrina yan Bakit? Hindi ba kaya ni Kristo yan para sa'yo? Yun lang naman di ba? Bakit gusto mong pigilan yung pagmamahal niya? Kung ganun ang gusto niya, bakit mo pigilan? Pagmamahal niya nga sa'yo yun God so loved the world and God commanded His love toward us. Pagmamahal niya yun, lahat ng area nagsuffer siya. Kasi tao siya, naging tao siya Hindi lang Diyos, kundi naging tao, nagkatawang tao siya. Kung naging tao siya sa mundong ito, walang kasalanan, 3 person siya. Katawan, espiritu, kaluluwa. Kaya dapat, dung area na yon na meron siyang pagsakit or pain na ramdaman. Kasi pain ang punishment, sakit Sino sa inyo ang nabigyan ng punishment tapos walang pain? Useless yon. Punish ka tapos ice cream? Hindi yun pain, sarap nun. Ice cream Talagang pain, either dito sa stripe, bruise. Yung, ano tawag ng bruise? Tagalog sa bruise mo? Bugbog. Talagang na-bruise na. At makita mo ang pain. Di ba? So, ganun ang naramdaman ni Kristo nung nabayubay siya sa krus. Isaiah 53, anong sabi ng Bible? Isaiah 53. Ito yung pain na naramdaman niya. Yung ama mismo, hinayaan siyang maging ganon. Ay malaman natin yung pagmamahal ng Diyos. Very great, very marvelous love. He tasted suffering for every man. In the 3 areas sa kanyang physical suffering, sabi ng verse number 4, surely He hath borne our grief. No? Sabi ng Bible, and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken. Anong nangyari? Smitten of God and afflicted, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Another verse naman sa spiritual niya na kaniyang suffering, all we like sheep have gone astray. We have turned every side to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. That's spiritual suffering na ikaw mismo ay mag-suffer ka spiritually. Bakit? Spiritual side mo ay malinis. Wala kang kadumihan. Pero nasa iyo ang kasalanan. Spiritually speaking, masabi mo talaga, bakit mo akong gawing kasalanan? Hindi naman ako makasalanan, di ba? So, sakit sa part ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Jesus, anak ng Diyos? Ama, sana hindi ako dadaan ito. Let this cup pass from me. Anong sabi ng Panginoon? But not my will, but thy will be done. So that's the love of Christ, amen, toward us. Oh, that's love, amen, that's the love. The love of God is greater far than tongue or pen can never tell. Oh, kung i-describe mo lang love of God, hindi mo kayang ma-describe. Sabi niya, when people will, all of our work, ang work natin is writer lang daw. Buong mundo, ang trabaho ay writer. And all the paper is just like the sky. And all the sky will be parchment made. And they will write the love of God. No, it will not contain. The sea will be dry. Amen? Sabi niya, kung ang ink ay yung dagat, ma-dry or matuyo ang dagat dahil hindi mo kayang ma-describe ng isang sentence ang love ng Diyos. Ganun ka, grabe. Kasi the iniquity that galing sa mankind na ipasa doon sa sanlibutan, sa kay Kristo, no? Na ipasa sa atin ang kasalanan na yun. The imputation of the sin of mankind to Christ. At sabi ng verse 7, nung siya na po ay naipasa sa kanyang iniquity, anong nangyari? Verse 7, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. Alam niyo po, sabi ko sa inyo kanina, pagkay malaman mo yan deeply sa heart mo, pwede mo yang may pamuhay. Kasi ginawa ni Kristo yan Para lang mapawalang sala tayo, ang kasalanan natin ay ipasa sa Kanya, na-impute sa Kanya. The imputation ng ating topic, diba? Two aspects of justification, taking away of sin, and the imputation of
the righteousness of Christ. Bago tayo naging righteous, dahil nakakuha tayo ng righteousness of Christ, meron palang slow motion na ipasa pala yung kasalanan ni Adan papunta sa atin at kayong kasalanan sa buong mundo napunta sa kanya. Di ba? Naipasa sa kanya. At mahirap yon. Ikaw daw. Sisihan kayo, magkakapatid kayo. Halimbawa ni Jaire. Bakit mo sinabing ako'y nagbasag? Ako'y nagganang-ganing kalat? Kasi akong rule ko sa buhay, huwag kang makalat, huwag kang magulo, huwag kang hindi sumunod, huwag kang maingay, or something like, dapat nasa order. Sabi ko palagi sa kanya. Pag kayo magsisihan na sila, huwag mo ko sabihin, hindi ako nagkalat ha. Sabi ni Jairi kay Kuya Juboy, huwag mo ipasa sa akin ang hindi ko ginawa. Imagine mo mga reasoning ng mga magkakapatid. Huwag ipasa sa akin ang hindi ko ginawa. Hindi po yan sinabi ni Kristo sa cross. Amen? He opened not His mouth. At sinabi niya, bakit ako dito sa cross? Bakit ako pang mamatay? Bakit hindi na kayo? At bakit kayo nagtawa-tawa dyan? Di ba? Hindi gumanon si Kristo. Amen? He opened not His mouth. Amen? Kaya minsan, ang ating problema ay nagsisimula lang sa hindi pagkaintindi kung anong ginawa ni Kristo. Kaya maraming pag-aaway sa mag-asawa dahil nakalimutan nila kung anong ginawa ni Kristo. Maraming nag-aaway sa kalsada, nagsapakan, nagbarilan, at nag-nation to nation. It start in the heart dahil hindi alam nila kung sino si Kristo sa kanilang puso. Baka hindi pa sila ligtas, number 1. Number 2, ligtas pero nakakalimot kung ano ba talaga ang ipamuhay na dapat mamuhay gaya ni Kristo nga nasa iyong puso. No, ano si Kristo nung tayo ay pinatawad? Nung tayo po ay napasa Kanya, ang kadumihan na galing kay Adan mapunta sa atin at sa atin papunta sa Kanya, ay nakita nyo wala siyang sinabi. He opened not His mouth, He was brought as a lamb to the slaughter. Kaya nga mo lamb ang pinili ng Diyos, hindi kambing. Kasi kung yan ay kambing ng Diyos, galing sa langit, ay abay maingay yon sa cross. Maingay. Ikaw, pag may kambing ka sa Ilocos at papaitan ng plano mong ihawin, talaga maingay yung maliit lang yun maliit yun. Maliit, ano ba, parang malaki, Brad Parker? Pag malaking kambing, So sabihin doon, talagang kakatayin yun na talagang maingay na maingay. Ang tawag sa English doon ay bleating of the sheep or of the goat. Nagbi-bleat ang goat. Amen? Pero pag lamb, mga batid, pag ihawin yan, walang boses yan. Wala talaga. Susunod lang yan kung anong gusto mong pagawa sa kanya. Kasi ang tawag ng nakabasa ko ng libro dati, ang tawag ng libro na yan, The Lord is my shepherd na libro. It was ganun kakapal nga libro. Binasa ko yon na talagang namangha ako sa karakteristik ng lamb. No? Na ang lamb ay hindi pwedeng walang pastol. Dahil siya short-sighted. Hindi siya kayang ng malayo. Kaya nga mag-guide siya. May mag-guide sa kanya. Talagang stupid ang term nga niya. Dahil kung makakuha siya ng ibang direksyon, pupunta talaga siya doon. Kaya nawala yung tupa, di ba? Kasi yung isip niya palaging naliligaw kung walang guide, walang shepherd. Kaya pinili ng Diyos na lamb ang title niya. Bakit? Yun ang karakteristik ng lamb. Hindi maingay, masunurin, very gentle na animal. Amen? Hindi katulad sa kambing na merong talagang panungay or sharp. Kaya mapatid, meron namang lamb na talagang malaki na ram. Ram ang tawag, hindi lamb. Pag ram, family of sheep yon. Pag lamb, it's a sheep na very little boy na lamb or lamb ang title. Pero pag sheep na malaki, ram na siya. Okay, so anong pinili ng title ng Panginoon? Lamb. Kordero na bata pa, 1 year old. Walang blemish, walang spot. Ano ang lamb? As a sheep before her shearer is dumb. Hindi po siya nagsasalita, so open it not His mouth. So sa cross, wala kang masabi sa Panginoon na nagreklamo ang Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Na hindi reklamo ng words Anong sinabi ng Diyos? Ama ko, patawarin niyo sila, hindi alam kanilang ginagawa. Amen? He was taken from prison and from judgment, who shall declare His generation? For He was cut off out of the land of the living, and for the transgression for my people, He was stricken. Ano naman ang kaniyang
kuwan sa kanyang kaluluwa. Dito na sa verse number 9 hanggang 12. 9 hanggang 12, sa kaluluwa naman. Tapos na tayo sa kanyang spirito. And he made his grave with the wicked. O, pagka sinabing grave, the activity of Christ from death to rising. Nung namatay ang Panginoon, spiritually, ang breath niya napunta sa Ama, ang katawan niya nilibing saglit. Ano naman nangyari sa kaluluwa niya? Verse number 9. He made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him, he had put him to grief. Anong nangyari sa kaluluwa niya? When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul. Anong nangyari? And shall be satisfied. By this knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he has numbered with transgressors, and he bare his sin of many, and he made intercession for the transgressors. So ang lahat ng kasalanan ng buong mundo napasa kanya, kaya ang kaluluwa niya ay nag-suffer. Ang kaluluwa niya ay nagiging offering for sin. And yun po, very clear po yan sa Isaiah that chapter ay hindi po makasalanan na si Kristo, kundi ginawang kasalanan. Amen? Iba yung makasalanan, iba yung ginawang kasalanan. Amen? Klaruhin natin to, Hindi po si Kristo ay nagkasala nung tinempt siya ni Diablo, nagkasala siya ng lust of the flesh, lying, stealing, ano pang klaseng kasalanan, Kuya Joboy? Ano pa? Madaming kasalanan. Kanang delay nga kasalanan yon. Joboy! Pagkala. Pangalawang beses na, Joboy! Sabi ng kasabihan, delayed obedience is still disobedience. Amen? Tagalogin ko, pagka ikay matagal tawagin, ayun, hindi yung masunurin bata. Amen? Dapat pagka isang tawag, lapit agad. Amen? Hindi yung, wait lang po, may ginagawa ko, ako pang paantayin, no? Hindi gano'n, no? Mga bata, no? Kuya JL, Kuya Joash, Kuya Kirpi, no? Chanel, at saka si Faith. Pag tawagin ni Papa at Mama, hindi wait lang. Po, ang sabi mo, po, Mama, ano po, diretso agad. Lahat ng mga ginagawa, i-drop mo na, masira. Ang sabihin, ilagay mo muna sa isang tabi mo muna at pupunta ka muna sa tagtawag sa iyo. Amen? Parang ayaw ata mag-amen, Amen, Joboy? Amen. Lakas ka. Amen, Jaire? Ay, Jaire. No, so sana mapatid ay si Joy din. Si Jidaida at si Joy. Di ba, Joy? Hindi ko na-mention da. Si Joy din. At may God help each our children na lahat ng doktrina ay ma-apply natin. Doctrine yon, pero i-apply natin sa ating manner of life. Ano ngayong first imputation? Ang kasalanan ni Adan na ipasa sa buong sanlibutan. Pangalawang imputation, ang kasalanan ng buong sanlibutan na ipasa diyan kay Panginoong Kristo. At pangatlong imputation is ang imputation ng righteousness ng Panginoon sa lahat ng nanampalataya. Yun yung pong binaybay natin ng two aspect of justification at dinagdagan lang natin ng emphasis doon sa imputation. Amen? Kaya doon sa point number 3, 2 Corinthians 5:19-21, look at 2 Corinthians 5:19-20, dito na tayo magtapos. 2 Corinthians 5:19-21. Anong sabi ng Bible? Basahin natin lahat. Ready? Go. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Maraming nagsasabi na ang tao daw ay reconciled na sa Diyos. At hindi na kailangan nila wala nang problema ang tao, reconciled na daw nung namatay na si Kristo. Ang tawag doon ay Calvinista. Be careful
of the doctrine of Calvinism. Na nung namatay na si Jesus, lahat ng kasalanan ay reconciled na ka. Kana. Oh. Naka kasi sa Tagalog ay kana. Oh. So, are you reconciled? Ayan. Kayo po ba ay hindi nakaaway sa Diyos? At napatawad na? Ang ibig sabihin nito, anong basis natin na tayo po ay nagniwala na hindi lahat ng tao ay reconciled nung namatay si Jesus. Kasi akala nila na dahil, sabi ng Bible, to wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself. Not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Hindi po, God was in Christ, then the world was reconciled already. Wala. Ganun ba pagkagamit sa English? Hindi po past tense. Anong kaibahan po ng ing ang dulo sa ed? Pag ed is past tense. Pag reconciling is a daily events. Meron pang mga tao na hindi pa reconciled at ang Panginoon ay nasa business na ipagkaisa sila. Daily siya. From the time na si Kristo ay namatay, nalibing, nabuhay namang muli, that's the beginning of the business of God of reconciling the world. Kanya ba? Saan po ibinigay yung task para ang mundo ay makaalam niyan? Doon sa church, doon sa believer, doon sa mga tao na may Kristo. Kaya ang binigay sa atin, the word of reconciliation. Ano naman ang trabaho sa mga nakatanggap ng task na yon or trabaho na yon? The ambassadors for Christ. Verse number 20. Now we then are ambassadors for Christ. So kung ikaw ay ambassador, hindi ka taga lupa, hindi ka taga Candaba, hindi ka taga Pampanga. Actually, taga saan ka? Taga langit. Parang isang tao na inassign ni Marcos, President Marcos sa Amerika. Tapos sabi niya, punta ka nga sa Amerika at lagyan natin ng opisina, Philippine Embassy. Ang ibig sabihin doon, lahat ng mga tao na gustong pumunta ng Pilipinas, saan sila pupunta muna? Sa embahada ng Pilipinas nga nakalocate sa Amerika. Parang tayo, gusto tayong pumunta ng Amerika. Saan tayo pupunta? Kukuha tayo ng visa doon sa embahada ng Estados Unidos. Sa Ermita ba? Doon banda. Ang ibig sabihin doon, hindi ka makapunta agad doon sa Amerika pag hindi ka dadaan sa embahada nila, embassy. Sino ang nandoon? Mga ambassador yun sila. Kanya po. So, paano tayo nagiging ambassador? Kasi napasa atin yung kalinisan ni Kristo. Amen? Si Kristo na ang naibigay ng Diyos Ama sa atin nung nanampalataya tayo. Tayo'y nakatanggap din ng salita ng blessing na nireconcile ang ating kasalanan, na ipataw sa atin ang kalinisan ng Diyos at hindi na tayo madumi sa harapan ng Diyos. Kaya lahat ng mga malinis, ambassador ng pangalan. Ano naman ang attitude ng mga ambassador? Sa panahon natin ngayon, verse number 20, as though God did beseech you by us. So beseeching ang manner natin. Kung tayo naman ang mang-invite sa tao, punta kayo sa langit. Di ba? Mga embahada ng Amerika. Sinong gustong pumunta Amerika? Punta lang kayo dito. I-interviewin ko kayo. Ganon din tayo. Ang ating attitude is ganito. Hindi tayo mamamaril. At sabi niya, pag ikaw ngayon ay makasalanan, maimpyerno ka. Hindi ganon. Kundi ganito ang ating mensahe sa kanila. Ang Diyos ay naawa sa atin. Ang Diyos ay nagbigay biyaya at nagmahal sa atin. Ang kanyang anak ay naparusahan dahil siya na ang nagiging kasalanan natin. Siya na naging nagbayad sa kasalanan natin at nalibing, nabuhay namang muli. Ngayon, inabot ng Diyos ang kamay niya. Nagsusumamo siya. Maniwala ka na. Sumamo lang, hindi sumisigaw na nagagalit at nagkuan doon sa kalsada, naghanap ng away. Sinong patapang dito? Ganun, walang ganon. Kundi, preach lang na may magsusumamo ang attitude. Amen? Kaya ang Diyos nagsusumamo dahil hindi po ito panahon sa batas. Anong panahon ngayon? Panahon sa biyaya. Kaya beseeching po ang manner at attitude. Kaya sabi niya, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to
God. So very clear mo din na ang pag-invite natin para ma-impute ng Diyos ang righteousness sa mga taong maniwala, kasi ang message niyan, verse 21, ang Diyos Ama ay ginawa niya ang kanyang anak na naging kasalanan sa atin, in behalf sa atin. He had made Him to be sin for us. Who knew no sin, wala naman siyang kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him. So ang dugo ng Panginoong Hesus na poured out doon sa cross, na dala niya sa mercy seat, ay ang puot ng Diyos Ama ay natanggal dahil doon sa offering ng kanyang anak. At yung tao na maniwala nito, ang katwiran ng Diyos ay maipataw, maibigay sa kanya. And last verse mo, Ted, is Philippians 3 verse 9. Philippians 3 verse 9, last verse. Si Paul naman nagsasabi na siya dati ay sumusunod siya sa batas, ngayon ay na-impute na sa kanya ang righteousness of God. Sabi ng verse 9, and being found in Him. Sino yung Him? Kay Kristo. So nasumpungan na tayo, napapunta na kay Kristo, naniwala tayo, na kay Kristo na tayo. Ano ang ating deklarasyon pag na kay Kristo na tayo? Anong sasabihin natin sa buong mundo? Sabihin natin, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness of God, which is of God by faith. So, God imputes to the sinner what is not equally his. Kasi ang righteousness hindi sa atin, pero naibigay na sa atin. And praise God, God actually gave that perfect righteousness, then nireckon niya sa atin by believing, and this righteousness is placed sa ating account. And ang tawag niyan ay imputed righteousness. No? Ano nga yung for righteousness? Man's righteousness, righteousness which is of the law, righteousness of God, and imputed righteousness. Kaya praise God, tayo ay diniklara na matuwid dahil tayo po ay nanampalataya. And praise God na kung tayo ay matuwid, mapatid, ano ang gagawin natin? Ano ang magiging response natin, mapatid? 2 Thessalonians, nagsabi akong last verse, sana ay patawarin niyo ako. Dito tayo sa 1 Thessalonians chapter 5, no? 5, mapatid. Kung hindi man 1 Thessalonians ay second mapatid. 2 Thessalonians chapter 3. Okay, chapter 3. Sabi ng Bible, mapatid, na tayo po ay dadalhin natin ang ating katawan na may ang tawag doon, na may pag-iingat, no? Na pag-iingat. You will handle our vessel in righteousness, no? Sabi ng Bible, let's handle our life with carefulness, kasi fragile po ang ating sitwasyon ngayon. 1 Thessalonians pala, forgive me, no? Kasi ganun ako, first ito, 1 Thessalonians 4:4. Ito ang ating dapat na simulan natin verse number 1. Ito ang ating dapat na alalahanin, na dapat malaman natin. Furthermore, then we beseech you, brethren, exhort you by the Lord Jesus, as you have received of us, how you ought to walk and to please God, so you would abound more and more. Kung ikaw na ngayon ay ligtas, pinatawad ng Diyos at pinawalang sala, sana maglakad tayo at pasayahin natin ang Diyos, hindi lang sa isang beses, kundi sa maraming beses pa. Amen? Hindi tayo magsawa na magsimba, magpunta sa church, manalangin. Sabi ng moderator kanina, magbasa ng Bible, mag-usap patungkol sa Diyos, dahil kulang pa ngayon, kulang pa yon. Sa mundong ito, 100 years lang tayo mabuhay, hindi na tayo makakain ng lechon. Kung 100-year-old, wala ka na ngipin, hindi ka na pwedeng pakainin ng mga ano-ano. So ang sabihin doon, habang malakas pa tayo, magpagamit tayo sa Diyos. Amen? Please God, pasayahin ang Diyos sa lahat ng area ng buhay natin. Verse 2, for you know what commandments we gave you by the Lord Jesus, for this is the will of God, even your sanctification, that you abstain from fornication. So ang sabihin natin, hindi lang ang mga young people ang sinabihan yan, pati lahat tayo. Fornication is a sin ng flesh. Verse number 4, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. So ang sabihin doon, verse number 5, isagad natin verse 5 and 6, not in the lust of concupiscence. From the word concupid. So hindi dapat tayo, kahit mga asawa na, may mga asawa,
Huwag kayong manood ng mga malalawaswang mga panoorin at mga asawang babae naman, huwag kayong magsayang sa inyong oras kasi ang laman nyo ay talagang ginagoyo lang ng mga social media. So lust of concupiscence yun, which as the Gentiles which know not God, that no man go beyond and defraud his brother in any matter. So kung kayo ay napaulang sala na, sana po ay huwag nawa magiging katisuran ang iyong buhay sa iyong katapatid ni Kristo. Sa lahat ng bagay, in any matter. Kaya mag-ingat sa sinasabi, mag-ingat sa desisyon, magsabi ng yes, yes, or no, no. Walang gitna. Amen? Walang gitna. In any matter para hindi tayo maka-offend. So learn how to say yes and learn how to say no because that the Lord is the avenger of all such as we also have forward and testified. So ang gusto ng Panginoon na tinawag man tayong matuwid at malinis, sabi ng Bible, God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Kaya praise God na meron tayong Panginoon na banal na sa loob natin, ang atin lang ilabas lang natin, ipamuhay natin. Let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe na pinabot nyo sa amin. Salamat, Lord, na pinatawad nyo kami, diniklarang matuwid sa harapan nyo, dahil nanampalataya lang kami at tumanggap kami sa mensahe ng biyaya na kami ay may Panginoong Hesus, anak nyo, na siya ang umako sa aming kadumihan, dinala sa krus, at nagdanak ng dugo, at nagiging sacrifice